po mag-uusap sa umaga nito patungkol sa kahalagahan ng pananalangin. Amen. At ating pong nabasa na doon sa Lumang Tipan, may isang hari, mga kapatid, na siya ay sinintensyahan ng Panginoon na mamatay. Praise God. Subalit, siya po ay taimtim na nanalangin. Siya ay taimtim na nagsisi, na nangis at humingi ng tawad sa Diyos. At siya ay narinig ng ating Panginoon, mga kapatid. How much more tayo na sa dugo ni Kristo tayo ay inaring ganap, pinatawad at nilinis. Na sabi ng Panginoon, come boldly before the throne of God. Amen. Meron na tayong kakayahan, meron na tayong assurance na kapag tayo lumapit sa pangalan ni Jesus, ay pagkakaroon ng Diyos sa anumang ating mga pangangailangan. Amen po ba, mga kapatid? So I'd like to read some quotation from Brother Branham. Sabi niya dito, after death was pronounced to a man, he prayed, God told the prophet, go back, tell him I heard him. Napakinggan ng Diyos ang panalangin na yun, mga kapatid. So hindi po sayang ang ating pagtawag sa Diyos kung tayo ay taimtim na lalapit sa Kanya. Amen. Ang Diyos po ay bukas sa Kanyang pakinig sa ating mga hinahin. Praise God. Sabi niya rito, oh, if you only knew, kung alam mo lamang, that in your hand, Christ gave us the authority with His name by being Christians, the most powerful weapon the world has ever known, prayer. Pinakamatinding sandata, ala itong prayer, mga kapatid. It even changes everything. It will change the mind of God. Kahit pag-iisip ng Diyos, pwede palang mapalitan sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah. Kaya kung meron tayong problema, huwag nating sarilinin, mga kapatid. Huwag tayo magmukmok sa isang tabi. At para bang nagsiself-pity tayo, mayroong Diyos na naghihintay sa ating mga hinahin. Ask, sabi niya, and you shall receive. Praise God. Whatever, sabi niya, you ask in prayer, believe that you have received, and it shall be given unto you. Hallelujah. Ituloy natin. Sabi niya, the prayer is the most powerful weapon that was ever put in the control of human beings. Amen. Yan po ang ating connection sa Diyos. Kung tayo may mga cellphone, meron tayo mga internet, may mga wifi tayo para makausap natin, makontak natin ang ating mga kaibigan, kamag-anak, meron pong binigay ang Diyos na paraan, ang pananalangin, para po natin makontak ang ating buhay ng Diyos. Glory to God. Amen. There's no atomic bomb, no hydrogen bomb as powerful as prayer. Praise God. Kahit wala ang atomic bomb, mga kapatid, hindi uubra sa panalangin. Kaya pigilin ni Lord ang lahat ng digmaan. Sa Bible po, sabi ng Bible, He has stop or sabi roon, pigilan mo na ang apat na hangin, the four winds, which is the four corners of the earth, hanggang sa matatakan ang mga alagad ng Diyos. Maseryuhan ng Espiritu Santo bago gunawin ang sanlibutan ito. Ganun po ang Diyos natin, hindi niya hahayaan tayo mapahamak. Sabi niya, kayo ay ililigtas ko, hindi ko kayo iiwanan o babayaan mag-isa. Prayer will change the mind of God. Prayer is the key. That's the answer. Prayer changes things. Hallelujah. Ang panalangin pala ito ang susi. Susi saan? Sa pintuan. Sino ang pintuan? Si Jesus Christ. Amen. Sabi niya, I am the door to the sheepfold. Sino man ang dadaan sa akin, sabi niya, ay makakasumpong. Sino man ang papasok, ay makakasumpong ng kasaganahan. Hallelujah. Makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Kaya po kailangan natin ng susi. At ang susi na yan is prayer with faith. Manampalataya tayo kapag tayo dumulog sa Diyos na ang ating mga panalangin ay Kanyang mapapakinggan. Praise the Lord. Sabi niya rito, you are never out of order when you pray. You know, we could sing too much. Madalas daw, puro kanta na lang tayo. We could shout too much till we got hoarse. We could sing at the wrong time or shout at the wrong time. But here's one thing, listen. We are never out of order when we are praying. Amen. Hindi pala tayo nawawala sa order kapag tayo nananalangin.
I would that men pray everywhere, lifting up holy hands without doubt. Yan po ang sabi ng Biblia. So, napakahalaga po ng prayer life, mga kapatid. Kasi kung tayo lamang mag-isa, hindi natin kaya ang buhay. See, kaya ang tanong, why? Why do we need to pray? Unang-una sa lahat, mga kapatid, hindi natin kaya ang buhay. We all need a power greater than our own power to solve our problems. See, kailangan natin ng isang kapangyarihan na kayang lumutas ng ating mga problema. Kayang sumagot sa ating mga pangangailangan. See, that's why we reach out to the supernatural for help. See, hinahanap natin ang Panginoon because God is a spirit. And sabi niya, they that worship Him must worship in spirit and in truth. Amen. Life is not complete without communicating with God. Mga kapatid, hindi kumpleto ang buhay natin. Siguro walang tao na namatay nang hindi nanalangin. Kahit yung mga unbelievers, pagka ma-accidente, oh Diyos ko! Di ba nakakasigaw sila? Diyos ko po. See? Because they remember somebody na higit sa lahat ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Na hindi natin kaya, pero siya, kaya niya. Pero kung na kay Kristo tayo, kung sabi ng Bible, I can do all things through Christ who strengthened me. Hallelujah. Siya ang nagpapalakas sa atin. So, we all feel the need to worship. Ang tao, pinanganak siya na naghahanap siya ng sasambahin, mga kapatid. Naalala niyo yung mga, kahit yung mga heathens, yung mga pagano, gumagawa ng ribulto para sambahin. Yung iba, yung araw, yung buwan, yung apoy, sinasamba. Pero tayo, kilala natin kung sino ang sinasamba natin. Hallelujah. May revelation tayo na walang ibang dapat sambahin kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo lang. Hallelujah! Sapagkat siya ang Diyos na nasa tao. Si Kristo ang Diyos na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Napakalinaw sa 1 Timothy 3:16. For without controversy, walang pagtatalo, walang debate. Great is the mystery of godliness, for God was manifest in the flesh. Ang Diyos po ay nahayag sa laman, mga kapatid. So sabi sa Jeremiah 33 ng Panginoon, call unto me. See? Huwag lang pala yung kinatawagan mo, yung kaibigan mo, yung mahal mo sa buhay. Tumawag ka sa Panginoon. Hallelujah. Call unto me, and I will answer thee. And show thee great and mighty things which thou knowest not. Hallelujah. Mga bagay na hindi mo alam, ipapakita niya sa iyo kapag tumawag ka sa Kanya. He will show you great things, supernatural things. He will show you dreams and visions. He will show you things that the plain eye cannot see. So, tumawag po tayo. Sabi po sa Jeremiah 33. Ito po sa Matthew 7, napakalinaw. Humingi ka at ika'y bibigyan. Ask, and it shall be given to you. Seek, magsaliksi ka, hanapin mo siya, at masusumpungan mo siya. Knock, and it shall be opened to you. For everyone that asketh, receive it, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be opened. Amen. So, magkaroon tayo ng effort, mga kapatid. God provided everything, subalit kailangan din natin tumawag sa Kanya. Diba? Parang mga magulang mo, alam ng magulang mo na kailangan mo mag-aral, kailangan mo ganito, pero praise God, napaka-importante din na humingi ka. Mag-effort ka. Di po ba? So, we need to ask the Lord. See? Alam nga niya ang bagay na yun, subalit sabi ng Bible, speak. See, why cry? Speak. Ba't ka iiyak? Ikaw ay magsalita sa ating Panginoon. See, sa Bible, mga kapatid, sabi niya mga apostol, Lord, teach us to pray. See, hindi tayo marunong manalangin, pero ang Diyos ang tutulong sa ating panalangin. See, Luke 11, verse 1, and it came to pass that as he was praying, Jesus even prayed. Amen. Si Jesus mismo nanalangin, mga kapatid, bilang ehemplo, halimbawa para sa atin. See, when he sees one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. Panginoon, turuan mo kami paano manalangin. Bakit? Hindi nila alam. See? At ayaw ng Diyos na paulit-ulit na panalangin, na recitation. Mga
mga nobina. Alam niyo, sinabi yan sa Matthew 6:7, verse 8. But when you pray, use not vain repetition. Hindi yung 10 Hail Mary, 10 Apostle Creed. Hindi po yan ang prayer. Kailangan manggaling po sa ating puso. Gusto ng Diyos yung from sa kaibuturan ng ating puso, ang ating panalangin. See, anybody can recite. See? Kaya sabi na rito, kagaya ng mga heathens, use not vain repetition as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Akala nila dahil sa dami ng mga nire-recite nila, mapapakinggan sila ng Diyos. Pero ang sabi rito, hindi po. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before you ask Him. Alam na ni Lord ang hihingin mo. Pero kailangan yung deep within your heart. Di po ba? Yung galing sa ating puso ang paghingi. See? Praise God. Kaya, tuloy natin mga kapatid. Sabi nito, ang proper way of praying, tinuro sa atin sa Matthew chapter 6, verse 9. Sabi ni Lord, after this manner, kagaya sa parang ito, therefore pray ye, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Una pala sa lahat, mga kapatid, i-address natin siya bilang Ama. Amen? See, God is our Father. At siya ay sumasalangit. At sabi nito, purihin ang kanyang pangalan. See? So the first approach, mga kapatid, is to realize first that God is God. God is powerful. God is good. We must recognize Him first. Purihin mo muna ang Diyos bago ka humingi. See? Because God is God and He is all powerful. Yes. And we must praise Him first. Kaya sa mga magulang natin, kinakarin nyo muna natin bago tayo humingi. Di ba? So, ganun din sa Diyos, mga kapatid. Hindi yung pag-pray mo, hingi ka kagad. No. Praise God first, mga kapatid. Sabi rito, hallowed be thy name. So, sa Salmo 100, mga kapatid, ganito po ang paglapit sa Diyos. Sinabi sa akin ni Haring David kung paano tayo lalapit sa Diyos. Sabi niya, serve the Lord with gladness. Kailangan may kagalakan tayo. Come before His presence with singing. Maganda yung umawit ka muna sa Panginoon. Di ba? Sabi rito, know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, the sheep of His pasture. Kilalanin mo muna ang kalalagayan natin sa harapan ng Diyos. Na tayo'y walang magagawa kung wala siya. Amen po ba? Enter into His gates with thanksgiving. Magpasalamat ka sa Panginoon sa lahat ng tinatamasa mo sa buhay. And into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Ganito po pala ang pag-approach sa Panginoon. We must worship, give glory to God, and acknowledge His presence and His power in your life. Then, tsaka ka humingi, mga kapatid. Praise God. Sa Romans 8:26, sabi dito, tinutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos para manalangin. See? Anong sabi dito sa 8:26? Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray. Hindi natin alam kung ano ang papanalangin natin. For us we ought, but the Spirit itself maketh intercession. Praise God. Siya pa lang namamagitan sa atin. With groanings, ng mga paghihibig, mga kapatid, which cannot be uttered. See, yung ating hibig ay tinatranslate ng Espiritu Santo through the fruits of our lips kung paano tayo manalangin. Through the feeling of our infirmity, sabi po rito. So, we approach God sa verse 10, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So, mangyari nawa ang kaharian. Dumating nawa ang kaharian mo. At maganap ang kalooban mo, gaya ng sa langit dito sa lupa. Hindi yung kalooban natin pala, mga kapatid. Kundi ang kalooban ni Lord ang maganap. Ganun pala mag-pray. Kung anong kalooban mo, Lord, hindi yung kalooban ko. Kung makakasama sa'yo, huwag mo nang ibigay, Lord,
Yung makakabuti lang, Panginoon ang ibigay mo. So, napaka-importante na kilalanin natin ang Diyos, mga kapatid, na ang kanyang kalooban ang una sa ating buhay. See? His will is first and foremost sa ating mga buhay. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Kasi ang tao na yung gusto mo mangyari, hindi natin pwedeng utusan ng Diyos, mga kapatid. See, you cannot command God. See? Sabi nga isang preacher, minsan, Lord, pagaling mo ang tao dito. Nagpipray. Lord, inuutusan kita. Hindi mo pwedeng utusan ng Diyos. Sino ba tayo para mag-utos sa Diyos? Si tayo ay dapat magpakumbaba sa Panginoon. Si tayo humihingi. Pasalamat ka kung binigyan ka. Diba? Kung hindi, pasalamat ka pa rin. Whether yes or no, sagot ni Lord, alam ni Lord ang makabubuti para sa iyo. See? Kaya tanggapin natin, mga kapatid. See? Sabi nga, minsan ito, sabi niya, tatlo na lang sagot ng Diyos sa panalangin natin. Yes, no, wait. Yung isang wait, maghintay ka. Kasi may mas magandang bagay na darating sa iyo. Praise God. Hallelujah. Give us this day our daily bread. Dito sa bahagi ito, humingi ka na. See? After na purihin mo ang Diyos, pasalamatan mo siya, bigyan mo siya ng kaluguran, tsaka ka humingi. See? Give us this day our daily. Hindi sinabing our monthly bread. Bakit? Araw-araw kailangan mo humingi. Kailangan mo manalangin. Araw-araw, mga kapatid, huwag tayong mapapagod. See, sa Philippians 4:6, sabi dito, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Lahat ng request mo, hallelujah, ipaalam mo sa Diyos. Hanggang sa kalilitan, mga kapatid. See, nakikinig ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. See, God knows your need and He wants you to ask Him to provide for your need. Tuloy natin. Sa verse 12, sabi ito, and forgive us our debts. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang o pagkakasala, trespasses sa ibang mga Bible. Forgive us of our trespasses as we forgive those who trespass against us. So, requirement pala, mga kapatid, prerequisite na humingi tayo ng tawad sa Panginoon bago tayo humingi. At hindi lang yun, patawarin din natin ang mga nagkasala sa atin. Kasi sabi ng Panginoon, kung hindi mo papatawarin ang kasala sa iyo, hindi rin kita papatawarin. See, napaka-importante, mga kapatid, na bago tayo maghandog, bago tayo humingi, ay malinis ang ating puso. Wala tayong sama ng loob kahit kanino. Wala tayong kinikimkim na galit. See? Because why? Sabi rito ng Panginoon sa verse 14, 15 of the same chapter, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Masama pala yung humingi tayo sa Panginoon pero may kimkim tayong galit sa ibang tao. See, hindi tayo pala makakatanggap. It's part of prayer. How can you pray and be honest with God if inside of you, you have something, you have a guilty conscience, you have a root of bitterness? So ito po ay kailangan mawala sa ating mga kapatid. It's a requirement ng Panginoon. See? Ano ba talaga itong kapatawaran, mga kapatid? Sa Tagalog ay, ito po ay define. Basahin ito, ang kapatawaran ay pinagkakaloob natin sa isang tao, hindi dahil karapat-dapat siyang patawarin, kundi dahil ito ay pagpapakita natin ng ating pag-ibig, awa at biyaya sa Kanya. See, dahil hindi pala karapat-dapat, dahil sa pag-ibig mo at biyaya mo at awa sa tao, pinapatawad natin ang tao niyo. See? Ito ay isang desisyon upang mawala ang ating sama ng loob sa ating kapwa sa kabila ng ginawa niya sa atin. Kapag nakagawa naman tayo ng kasalanan sa ating kapwa at sa Diyos, humihingi din tayo ng tawad upang manumbalik
ang ating dating magandang relasyon sa tao at sa Diyos. So, napaka-importante po pala ng forgiveness, mga kapatid. Amen. It is part of God's requirement. Yes. Bago tayo makalapit sa Kanya, siguraduhin natin na wala tayong hinanakit o sama ng loob sa Panginoon. Dahil yan ay jablo, sabi ng prophet. Hatred, that's a devil, the spirit. See, of the devil trying to put you down and trying to stop you from loving God and your brothers and sisters. So, very importante pala mga kapatid, na malinis ang ating budhi. Praise God. We must be sorry first for our sin. Amen po ba, mga kapatid? Mababasa natin yan sa 1 John 1:8-9. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Pag sinasabi raw natin na wala tayong kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili at walang katotohanan sa atin. But if we confess, kung tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, He is faithful and just to forgive us of our sins. Amen. And to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Lahat tayo pinanganak ng makasalanan, mga kapatid. Walang tao na matuwid sa harapan ng Diyos. Nagiging matuwid lang tayo dahil sa ginawa ni Kristo. Siya ang naging katuwiran natin. See, sabi sa 2 Corinthians 5:12, if I'm not mistaken, siya na walang kasalanan ay pinaging makasalanan upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos kapag tayo ay nasa Kanya. See, sino yun? Si Jesus Christ. Wala po siyang kasalanan pero dinala niya ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo upang ang sino man manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, napakahalaga po nung ginawa ni Jesus sa atin, mga kapatid. Siya nang sumagot ng lahat ng ating parusa sa krus ng Kalbaryo. Imbis tayo ang ipako sa krus, subalit si Lord na ang nagdala nito para sa ating lahat. Di ba tayo natutuwa, papasalamat sa Diyos, mga kapatid? Amen. Praise God. Salamat. Pasalamatan natin siya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever would believe in Him should not perish, but have everlasting life. Hallelujah. Amen. So, paano tayo mapapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan? Nandito po sa mga gawa 2:38 ang solusyon. Sabi ng Panginoon, through Peter, repent and be baptized. Everyone, walang exempted. Repent, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. In the name, hindi na sinabing in the titles of Father, Son, Holy Ghost. Why? Na-realize na nila what's the name of the Father, Son, Holy Ghost. Father, Lord, Son, Jesus Christ is the Holy Ghost. So narinig sa mga apostol na ang name of Father, Son, Holy Ghost is Lord Jesus Christ. Kaya yan po ang ginamit nila sa buong Biblia para bautismo ang lahat ng Kristiyano. Wala pong Kristiyano sa Biblia na nabautismo sa titulong Ama, Anak, Espiritu Santo. Yan po ay sinabi ni Lord para hanapin nila ang revelation. See? Hindi po literal yun, mga kapatid. Kagaya yung sinabi niya, maliban na kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo, ay walang buhay sa inyo. Hindi po natin kakainin na parang mga kanibal tayo o inumin ng dugo, magiging mga vampira tayo. Hindi po yun. Mayroon po nakatagong hiwaga. See? Kailangan malaman mo because the Bible is in parables. See? Sabi nga ni Lord, yan ay mga kalikhaga sapagkat sila kahit makarinig ay huwag makaunawa, pero kayo ay makakaunawa sapagkat binigyan kayo ng kakayahan, ng kapangyarihan, na maintindihan ninyo ang mga kapahiyagang napapaloob sa salita ng Diyos. See? Bakit sa pangalan? For the remission of sin. Sabi rito, sa'y kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So, napakahalaga pala mga kapatid na tayo magsisi at mabautismuhan para ang ating mga kasalanan ay maalis at mayroon pa tayong tatanggaping kaloob ng Espiritu Santo. And ye shall receive the gift. May regalo ka pa, kapatid. See?
Meron ka ng kapatawaran, may regalo ka pa. Sabi nga ni Brad Tony, nung Wednesday, pinag-preach niya ito. The gift, hindi mahalaga yung wrapper. Ang mahalaga yung nasa loob ng wrapper na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Amen. See? Si Lord binalot, sabi nga, sa sabsaban, pinanganak, at sa sakot, di ba? Swaddling cloth. Pero, praise God, siya yung pinakamahalagang regalo sa atin. Hallelujah. Amen. Glory to God. Purihin ang ating Panginoon. So, maliban pala sa pagsisisi at bautismo, kailangan tayong sumunod. Sumunod sa salita ng Panginoon. John 15 verse 7, si Jesus Christ ang nagsabi nito, if ye abide in me. Pag sinabing if, condition po yan, mga kapatid. See, may condition din sa Bible. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Doon sa kondisyon, mayroong kaakibat ng pangako. Ask what you will. Kapag nasunod mo yung kondisyon, humingi ka ng kahit ano, at gagawin ito sa iyo. Si Lord ang nagsabi niyan, kapatid. So, kaya pala minsan, hindi tayo naririnig ng Diyos dahil hindi tayo namumuhay sa Kanyang salita. Si kailangan mo na ipamuhay yung Kanyang salita, angkapin mo ang Biblia sa buhay mo, paniwalaan mo, ipamuhay mo, at sabi rito, lahat. See, ask what you will. Walang limit, mga kapatid. It shall be done unto you. But of course, God knows. Alam ng Diyos ang puso mo. See, alam ng Diyos ang bawat puso ng bawat isa. Hindi tayo hihingi ng isang bagay na ikasasama natin. Para yung bata, naalala nyo, sabi ni Barbara yung bata, nakita niya yung daddy niya na nag-shave ng razor. Sabi ni Bala, daddy, mahirap nga yan. Hindi niya ibibigay. Kasi alam niya, masusugatan yung anak niya. Ganun din tayo, mga kapatid. Minsan, kung tayo humihingi sa Diyos at alam niya masasaktan lang tayo, hindi po niya muna ibibigay. Hanggang sa tayo ay lumago, mag-mature, at mapagkakatiwalaan tayo. Tsaka niya ibibigay ang bagay niya. Praise God, di ba? Halimbawa, humingi ka ng 1 million kay Lord. Lord, bigyan mo naman ako 1 million, masaya na ako. Sa 100 nga, hindi ka nagtatay, sa 1 million pa kaya. Di ba? So, kailangan minsan maging tapat tayo. Tinitingnan muna ni Lord yung ating katapatan. Kasi bago po tayo, pagkatiwalaan ng mas malaki. Ganun po ang Diyos, mga kapatid. Praise God. So, ituloy natin ito. Ask for your needs, not for your wants. So, ito po yung sinasabi ko. Sabi sa James chapter 4, humihingi ka, pero, sabi dito, wala kang natatanggap dahil hindi ka humihingi. Ye have not because ye ask not. Hindi ka nagpipray. So, wala kang natatanggap. Then sa pangalawa, verse 3, ye ask and receive not because ye ask amiss. Ano yung amiss, mga kapatid? Mali ang motibo mo. Salungat-sakto or wala sa lugar. That ye may consume it upon your lusts. See, dahil gusto mo lang pala gamitin ito sa mga kapritsyo mo, sa mga pita ng laman. See? Praise God. So, bakit ka humingi ng kotse? Yung may sakit, bakit ka gusto mong gumaling? Para pag magaling ka na, punta ka na naman sa disbuhan, magliwaliw. Di ba? Para pag gumaling ka, maglingkod ka sa Panginoon. Yun ang dapat na motibo. Check your motive and your objective. Sabi ng prophet. Before you do something, why do you go to church? Bakit tayo nandito? Because we want to serve the Lord. Hindi tayo naparito para ipakita yung magaganda nating damit, yung mga alahas. Hindi po yan ang motibo natin, mga kapatid. Punta tayo sa church para purihin ang Diyos. Salamatan siya sa kanyang kabutihan. Umawing magpuri sa Kanya. Yan po ang purpose natin dito. Hindi po kung ano pa mang bagay. Hallelujah. Kaya pala hindi tayo nabibless dahil sa rito, hindi tayo humingi. Pangalawa, humingi tayo, pero mali naman yung purpose ng ating paghingi. So, kailangan pala tama ang paghingi natin, mga kapatid. For our correct motive. Okay, pumunta na po tayo sa Matthew.
verse 13. And lead us not. Ito yung prayer na tinuro ni Lord. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. See, humingi tayo ng deliverance, protection sa ating Diyos. Liban sa tinapay. See? Give us this bread, this daily bread. And then hingi tayo ng pag-iingat mula sa tukso at mula sa kapahamakan. Yan po pala mga kapatid ang hihingi natin. See? Sapagkat mga kapatid, alam natin maraming tukso. Maraming trap sa Kristiyano. See? Maraming mga katha ang diablo para tayo pigilan, para tayo isurin, para tayo hadlangan sa paglilingkod sa Kanya. Kaya kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Amen. See? Kailangan natin siya mga kapatid sa oras na ito. Dahil alam natin ang diablo double time na ngayon. Sabi ng Bible, the devil is like a roaring lion, seeking whom he might devour. So kailangan po natin, sapagkat tayo ay madalas na nahuhulog. Si Eva nga, si Adan nahulog. Di ba? Yung mga sinaunang tao, tayo pa kaya. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Dahil sa kanyang biyaya at babak. Sabi niya ay, pag tayo magtitiwala sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. I will never forsake you nor leave you. See? Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Alam niyo, ang Diyos, sabi rito, hindi siya nanunukso, mga kapatid. God does not tempt man. So, paano ang tao natutukso? Ito po sa James, verse 1. 13 to 15, basahin natin. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. Huwag daw magsabi ang tao na kapag siya'y natutukso, tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat sabi rito, ang Diyos ay hindi natutukso sa masama. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. So, huwag yung isipin pala mga kapatid, na pag may tukso si Lord, ang naglagay ng tukso, hindi, mga kapatid. Say, kaya naman yung tukso ng tao, ito po, verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Yung kanya palang sariling pita, kapag siya ay nagpa-dala dito, at siya ay na-entice, see, yun pala ang bagay na yun, nakakasama. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. For the wages of sin is death. So, kaya mga kapatid, hindi pala ang Diyos nanunukso. Ang tao ay natutukso sa sarili nating mga pita. Kaya yan po ang ating, sabi ng Bible, pigilin, supilin. Sabi ng Bible, mortify the deeds of the flesh. Doon po si Samson nahulog kay Delilah. Si David nahulog kay Bathsheba. Kita natin. Si Solomon, ganun din. Meron din nahulog sa pera. Si Balaam, di ba? So, meron din nahulog sa popularity, si Saul. Gusto niya ang sikat kaysa kay David. Makikita natin, three things, sabi ni Prophet, madalas sa mga kalalakihan, lalo na sa mga Kristiyano, women, money, and popularity. So, ingatan po natin yung tatlong yan, mga kapatid. So, kaya po, apat na baitang ang kamatayan. Temptation, lust, sin, and death. Parang 4-horse rider, mga kapatid. Ang huli ay death. So, kaya makikita natin na ito po ang ating babantayan para po, mga kapatid, huwag tayong mahulog. Praise God. So, sabi ng Biblia, magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayong tiwala sa sarili natin. Ang ating kalakasan ay nanggagaling sa Panginoon. Basahin po natin ng Proverbs 3. Trust in the Lord with all thine heart. And lean not. Sabi ito, huwag kang sumandal o magtiwala sa sarili mong pangunawa. Lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. Amen. And He shall direct thy paths. Siyang magagabay sa inyong daraanan.
Yan po pala ang sikreto, mga kapatid. Ang isang tao na fully surrendered to the will of God, nagtitiwala tayo sa Kanya para sa lahat ng ating pangangailangan. See, we don't rely on our own knowledge, ability. Wala tayo, gano'n man ang narating mo sa pag-aaral. Ikaw man ay may doctor's degree, master's degree. Sabi rito, magtiwala ka sa Panginoon at huwag sa sarili mo karunungan. Amen. At sabi rito, acknowledge Him. Pag sinabi acknowledge, pahalagahan mo ang presensya, ang gabay ng Panginoon, at siya ang gagabay sa iyong mga lakad. Amen. That's true, mga kapatid. Kasi kung sa sarili natin tayo magtitiwala, marami ng tao ang napariwara. Because there's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. My thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways, sabi ni Lord. So para tayo maging tama, lumakad tayo doon sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Glory to God. Hallelujah. Then, sa dulo ng panalangin, ito po ang tinuro ni Jesus Christ. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Sapagkat sa iyo, ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan po. Amen po ba, mga kapatid? He deserves the glory. See, kumpleto po ang panalangin na yan. See, you worship God, give Him the glory, you ask for our daily sustenance, you ask for guidance, for salvation, you ask for healing. Lahat ng yan, mga kapatid, package din na yan sa biyaya ng Panginoon. Kumpleto na po yan sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ni Lord, it is finished. Amen. Tinapos ko na, hallelujah, ang lahat ng problema ng tao, ang lahat ng kasalanan. All you have to do is claim your benefits at the cross of Calvary. Diba? Yung healing mo nandun na. Sa katay ni Jesus, pinagaling ka na noon pa. See, sabi ng Abraham, kahit nandito si Lord ngayon, magpakita siya ngayon sa physical na anyo. At magpa-pray tayo, sasabihin sa iyo, Lord, hindi na kita mapapagaling ngayon. Kasi ginawa ko na yun 2,000 years ago sa cross ng Calvary. All you have to do is claim it. Amen. Claim the promises of God. See, life eternal is at the cross of Calvary, mga kapatid. Sabi ng Panginoon doon na siya na nanampalataya, siya na nakikinig sa aking salita, at nanampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah. So, when you pray, believe and forgive. Binasa na natin ito kanina, subalit inulit sa Mark. When you pray, believe that you receive them and you shall have them. When you stand praying, forgive. If you ought against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Amen. Kailan tayo mananalangin? Kapag tayo ay may mga affliction. Sabi ng Bible, is any sick among you? Meron ba may sakit sa inyo? Let him call for the elders of the church and let them pray over him. Tawagin niyo ang pastor, mga elders, sabi dito, at ipanalangin siya, anoint him with oil in the name of the Lord. Meron po tayong mga olive oil, pwede rin magamit yun. And the prayer of faith shall save the sick. Ang panalangin na may kahalong pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit. And the Lord shall raise him up, and if he had committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. See, yung taimtim na panalangin daw ng mga taong matuwid ay malaki ang pakinabang. So, sino bang matuwid sa umagang ito? Through Jesus Christ, we become perfect in His eyes. But being humans, we are not perfect. See, kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. Kailan ka mananalangin? When you are tempted. Matthew 26. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, kaya mga kapatid, mahina raw ang laman, subalit ang ating espiritu ay mayroong kakayahan. Willing ito mga kapatid, subalit kailangan pa rin natin magbantay at manalangin. Praise the Lord.
Everything we do must be done with prayer. Philippians 4:5-7. Let your moderation be known unto all men. Ano yung moderation, mga kapatid? Pagiging kalma. Hindi ka balisa. Moderate. Hindi ka nag-aalala. Ang isang taong Kristiyano, totoong umahasa kay Kristo, hindi siya nababalisa sa mga pagsubok. Relax lang siya, mga kapatid. Dahil may Diyos siya na sinasandalan, na tutulong sa kanya para mapagtagumpayan niya mga bagay. Anong sabi ni Lord kay Moses? Nung sila'y nandun na, nangipit na sila. Wala na silang takbuhan. Red Sea, bundok, at yung mga kawal ni Paraon humahabol. Sabi ni Lord, stand still, Moses, and you will see the salvation of your God. Pag sinabing stand still, kumalma ka lang, Moses. Sapagkat ang Diyos na iyong pinagtitiwalaan ay kaya niyang gumawa. Binuksan ng dagat, mga kapatid. Praise God. Wala pa nakagawa doon sa history, mga kapatid. See, how can science explain that? They walk on dry ground. Biruin mo yun? Hindi sila nadulas, mga kapatid. See, binuksan ng Panginoon ang dagat. Walang imposible sa Diyos. Kung may kailangan ka, sabi nga ng kanta, God will make a way where there is no way. Gagawa siya ng daan kahit wala ng paraan pa na maisip ka. See? Ang Diyos, mga kapatid, hindi natin pwedeng limitahan. See, walang limitasyon ng Diyos. See, si Pedro nakalakad sa tubig. Si Joshua, pinatigil yung araw. Hindi lumubog hanggang hindi sila nanalo. Sabi niya, son, stand still. Stand still, hindi na nga siya nag-fasting. Diba? Si Pedro, hindi na nag-fasting. Makikita, ang importante, panghawakan mo yung pangako ni Lord. Kasi ang pangako ng Panginoon hindi napapakop kagaya ng tao. See, sabi ni Brother Branham, lahat ng pangako ng Diyos, kaya niyang tuparin. He will exhaust all His resources in heaven just to prove to you that His promises are true. Amen. See, ganun po mga kapatid ng Diyos. Sabi niya, sila naniniwala by faith. These signs shall follow them that believe. In my name you shall cast out devils. In my name you shall lay hands on the sick and they shall recover. Amen. So, panghawakan po natin yan mga kapatid. Nasa ating kamay lahat yan. Nasa iyo ng paggamit. Para bagang may pera ka, di ba? Binigyan ka ng maraming pera. Nilagay mo lang sa bangko o nilagay mo sa sako tapos kumakain ka lang ng tuyok at tinapa. Ganun po mga kapatid. Huwag nating tipirin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. See, claim all the promises. Come to His throne boldly. Amen. See, hindi natin mauubos. Parang yung tubig sa dagat, sabi ni Barbara. Sabi ng isda, ay, hindi ko, unti-unti ko lang pakinom ng tubig sa dagat, baka maubos. Hindi mauubos ng isda, mga kapatid, ang tubig. Ganun din ang kapangyarihan ni Lord. Amen po ba? Do you believe that? Amen. Huwag nating limitahan ang Panginoon. He can do exceedingly than what we can expect. Sabi nito, in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known. Binasa natin ito kanina. And the peace of God, darating sa iyo ang kapayapaan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka na mababalisa kapag ipinagkatiwala mo sa Diyos ang pangangailangan mo. Darating ang peace, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Ang isang bagay na pinagkatiwala mo sa Diyos, huwag mo nang isipin pa. Dahil pag yan ay pinagkatiwala mo na si Lord ang bahala. Naalala niyo yung magsasaka? Sabi ni Brother lang, yung magsasaka, pag magtatanim siya, uhugay siya ng lupa. Di po ba? Ay itatanim niya yung mais, halimbawa. At pagtanim niya, tatakpan niya yan, at matutulog na siya. Minumbagaan, hindi na siya babalik at uukatin niya ulit, tumubo na ba? Si araw-araw uukatin mo. Hindi ganun. Naniniwala ka na pinagkatiwala mo sa Diyos, tutubo na yun ng pusa dahil pinagkatiwala mo sa Panginoon. Amen. Ganun din sa karamdaman natin. Pag tayo nagpa-pray, over, tapos sasabihin mo, masakit pa rin. Masakit pa rin, huwag mong pakinggan yung naman mo. Ang pakinggan mo yung sinabi ni Lord, sa latay ko, pinagaling na kita, gagaling ka.
That's the key of faith, mga kapatid. Pananampalataya. Faith is the evidence of things that you do not see, you do not feel, you cannot touch, but you believe na hawak mo na ito. Sabi ni Brother Branham, parang may hawak kang pera. See? Nagugutom ka. Gusto mo kumain, pero may nagbigay sa iyo ng 100 pesos, 100 pesos. At sabi niya ng prophet, yung pera yon ay kasi pareho na rin ng tinapay na nasa kamay mo. Kasi meron ka ng pambili, di ba? Ganun din yung faith. Sabi niya, pag may faith ka, lahat ng gusto mo, dahil may faith ka, makakamtan mo by faith. Yun ang kailangan natin. Faith. Believing that God will fulfill all His promises for us, mga kapatid. So, praise God, tuloy natin. Si Haring David ay nanalangin din, mga kapatid. Psalm 17, sabi ni David, hear the right, O Lord, attend unto my cry, give ear unto my prayer. Hari na yan, mga kapatid, pero nanalangin pa. How much more si Jesus Christ? Sa Matthew 26:36, sabi rito, then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, sit ye here while I go and pray yonder. Sabi ng iba kong Diyos, Jesus, bakit nanalangin pa siya sa Diyos? Siya alam niyo ba na tayo, baptized din ang Holy Ghost? Nasa ng Diyos, nasa puso mo. Sibay ka ba na nanalangin kung nasa iyo na ang Diyos? Diba? Ganun din si Lord, mga kapatid. The Father is the Spirit form of God, while the Sonship is the flesh body of the Son of God. Nananalangin siya sa Father na nasa Kanya. Because we are three realms, Father, Son, Holy Spirit, mga kapatid. Kayo rin, body, soul, and spirit. See? Ganun po tayo. See, minsan nagsasalita, kinakausap mo yung sarili mo, di ba? See? Nagugulay-gulay ka. Ganun din po, mga kapatid. Jesus prayed to the Father. Praise God. See, sabi ni Prophet dito, hindi na ikaw ang nag-pray kapag nag-pray ka. See, it's not you. Do you realize if we go before God in the name of Jesus, it's just the same as Jesus Himself praying. Hindi na ikaw na nanalangin, si Jesus na. It isn't me praying anymore. If I come in His name and I recognize His name, Jesus said, whatsoever you ask the Father in my name, that I do. See, and then I go to the Father in Jesus' name. It isn't me praying anymore. It is Jesus, it's Spirit praying through me. So si Lord na pala ang nananalangin through our lips. Kung ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, hindi na ikaw ang nag-pray. Ang Holy Spirit na nasa iyo, siya na pala ang nag-pray sa iyo. See, it's a privilege to do that. See, hindi na tayo. Si Lord na, mga kapatid. That's why, pag si Lord na nag-pray sa kanyang sarili, walang imposible na hindi niya ipagkaloob yung kanyang pinangako sa atin, mga kapatid. See? Okay, saan tayo mananalangin? See, sabi ng Bible sa Matthew 6, magsara ka sa iyong closet. See? But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut the door, pray to the Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Ayan. Hindi pala pakitang tao ang prayer, mga kapatid. Kagaya ng mga parisyo. Sabi ba ng parisyo, Panginoon, salamat na hindi ako kagaya ng tax collector na yan. Na ako'y malinis. Hindi ako makasalanan. See, hindi ganun po lang, mga kapatid. See, sabi ni Lord, hindi ganun ang prayer. See, you have to go in a secret place and then pray there. So Mark 11:17, and he taught, saying unto them, is it not written, my house shall be called of all nations the house of prayer. So sa church pala, mga kapatid, this is the house of prayer. See? Sa church, nananalangin tayo in general, as a group, you need to have your own personal prayer as well. Hindi lang sa church, mga kapatid. Huwag tayo umasa sa church lang. Kundi umasa tayo o gumawa tayo ng pansarili nating personal relationship with Jesus Christ. See, hindi po sapat na nasa church lang tayo. Sinabi ni Brother Branham na, sabi niya, you're living in a 3-room house. The same sabi niya, sa isang bahay mayroong dining room,
Merong living room at saka may bedroom. Tama? So doon sa living room, doon mo i-entertain yung mga kaibigan mo. Sa dining room, doon kayo kumakain. Pero sa bedroom, mag-isa ka na lang doon, mga kapatid. See? Ganun din sa church. Dito tayo kumakain. Living room, dining room. Pag kayo nag-fellowship sa mga tahanan nyo, that's your living room. Pero pagdating sa kwarto, ikaw na lang ang Panginoon. Kayong dalawa na lang ang mag-uusap. Kung baga sa mag-asawa, yung mag-asawa na lang ang nandoon, mga kapatid. And Jesus is our bridegroom and we are the bride of Jesus Christ. See, praise God, we need to have a personal relationship with the Lord. So how to pray? Paano tayo manalangin? Sabi sa unang Timoteo 2:8, I will therefore that men pray everywhere. Kahit saan, mga kapatid. Walang limit. You go to a secret place and then pray there. Kahit sa pagkain, mga kapatid, you pray for your food. Because the prayer, sabi ng Bible, ang panalangin ay nililinis nito ang pagkain. Inaalis nito ang mga lason. One time, sina Brother Hildebrand, pumunta sa Africa, mga kapatid. Isang patotoo. Sabi nila, nagkaroon sila ng mission work, nagkaroon ng convention sa Africa, sila ay imbita, kasama niya yung kanyang mga deacons, at isang liblib na po na maraming mga tinatawag na mga witch doctor. Alam niyo yung mga witch doctor, tsaka yung mga tawag ito, witchcraft, mga kapatid. At habang sila ay nagkakaroon ng convention, yung mga doktor na ito galit, mga kapatid, yung witch doctor na ito, ay galit siya sa mga Kristiyano at pumunta itong doktor na ito sa isang doon sa kantin kung saan kumakain lahat ng mga believers after the service. At nilagyan niya ng lason, mga kapatid, yung hinihanda mo ng mga pagkain para sa mga pastor. Praise God. At umalis siya at binantayan niya after the service. Pumunta ko siya ng Brother Hildebrand doon at habang sila bago kumain, nanalangin sila, Lord, alam namin na kami nasa ibang lugar, hindi namin alam ang mga pagkain ito. Lord, pakabanalin mo at pakalinisin mo po ang pagkain ito. In Jesus' name, we believe na ang pagkain ito ay magiging sustansya sa aming Kristiyan. So kumain po sila ron, praise God, at habang sila ay kumakain, nakamasid doon sa labas, mga kapatid, yung witch doctor na ito. Hanggang sa matapos sila kumain, hanggang sa mag-fellowship, walang nangyari sa kanila. Nagtaka po ito, mga kapatid. Bakit yung lason hindi yung tumalab sa mga tao ito? Sabi niya, may ibang kapangyarihan ng mga tao ito na hindi ko kaya, sabi niya, mga kapatid. Praise God. At yun ay kinuwento niya at napatunayan nila ng Diyos, mga kapatid, ay totoo sa kanyang Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Di ba sabi sa Bible, whatever you drink, if you drink any deadly thing, it shall not harm you. Sabi, kahit kayo makagat ng ahas, sabi ron, you shall tread down upon serpents. Hindi kayo maano. Ganun po ang salita ng Diyos if we believe by faith. Praise God. See, how do we pray? By lifting up our holy hands. Lift up your hands in the sanctuary. See, let us worship and bow down and kneel before the Lord our Maker. So, ang panalangin man pala, mga kapatid, ay hindi masama ang magtaas ng kamay. See? At sabi nito, hindi masama na tayo ay lumuhod, ipikit ang ating mga mata, at kausapin natin ang ating Panginoon. Yun po, mga kapatid, ang sabi ng Bible, to approach God properly. See? And ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Psalm 10, or rather 103, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. Amen. Mahabagin po ang Diyos, mga kapatid. Kaya if we approach him with a proper way, with a humble way, I believe Jesus will answer our prayer. So, bago tayo magtapos ay daanan natin ang ilang mga bagay kung bakit ang panalangin ay hindi po nasasagot, mga kapatid ng Diyos. See? 12 hindrances to an effective prayer. Mga hadlang sa panalangin para ito'y sagutin ng Diyos. Una ay kawalan ng
kapatid, ay hindi magaganap sa iyo yung pinanalangin. Why? Because you're doubting. Nag-pray ka, Lord, Panginoon, bigay mo po sa amin ang mga kain namin araw-araw, Lord, at ingatan mo kami. So, and then, after that, ibigay kaya ni Lord yung pinanalangin mo. See, don't doubt, mga kapatid. Because doubt is the opposite of faith. Pangalawa ay kasalanan. Sabi ng Bible, ang Panginoon, your iniquities have separated between you and your God. And your sins have hid His face from you that He will not hear. So kung meron tayong kasalanan, pagsisihan natin bago tayo manalangin. Pangatlo, ang hindi natin pagpapatawad, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, magpatawad tayo para marinig ang ating mga panalangin. Pangapat, pride. Kung tayo ay full of pride, sabi rito, praise God, my ears attend unto the prayer that is made in this place. Sabi rito, humble yourself. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Panglima, greediness. Ano yung greediness? Pagiging sakim, mga kapatid. Nasa Bible yan. Sabi nito, binasa natin kanina, humihingi tayo ng para lamang i-consume sa ating mga pita. See? Pangalim, selfishness. Yung pagiging makasarili. See? Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he shall also cry, but shall not be heard. So huwag tayo maging makasarili lamang. I-extend natin ang biyaya ng Panginoon sa ating kapwa. Pangpito, stubbornness, pagiging matigasin ng ulo. Sabi rito, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law. So they cried, and I would not hear, said the Lord of hosts. So huwag tayong maging matigas ang ulo. Sumunod po tayo sa sinasabi ng unconfessed faults, mga kasalanan hindi pinagsisisihan. Confess your faults one to another and then pray one for another. Sabi po rito. Pang-siyam, bilisan na natin. Hatred. Yung meron tayong galit, mga kapatid. Sa Matthew 5:44, sabi po rito, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Kahit para pinapersecute ka, pray mo pa rin sila. Yes. Biruin mo yan? Hindi lang pala yung mga mahal natin sa buhay, pati yung mga na-persecute sa atin, ipag-pray din natin. Na sila ay mabuksan ang kanilang kaisipan sa katotohanan upang sila ay, praise God, ay madala sa kaliwanagan ng salita ng Diyos. 10, idolatry. Yung mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Sinabi sa Bible, sa Ezekiel, Son of man, these men have set up their idols in their heart, and I have put the stumbling block of their iniquity before thy face. So, ano bang bagay na mas mahalaga sa atin kaysa sa paglilingkod sa Panginoon? Idolatry po yan. Hindi po mga bato o ribulto lamang ang idolatry ngayon. Ano bang bagay na idolo mo? May mga movie idols. Di ba? May mga celebrity idol. Hindi pala dapat natin gawin yan. Kasi ayaw ng Diyos na may ina-idolize tayo liban sa Kanya. Siya lang ang karapat dapat sa pagsamba, mga kapatid. Anything you put before God. Yung trabaho mo, pag hindi ka nakapagsimba ng linggo, idol mo yan. Yung kotse mo, ano pa man, yung misis mo, pag hindi ka nakapagsimba dahil pinigilan ka ng asawa mo, maglaba ka na lang, idol mo yan, mga kapatid. Praise God. 11. Malapit na tayo. Unsurrendered will. 1 John 5:14. This is the confidence that we have in Him. If we ask anything according to His will, He heareth us. Kapag hindi tayo sumuko sa Kanyang kalooban at lumalakad tayo sa sarili nating kalooban, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Panguli, lack of perseverance. Kulang sa pagsusumigasin. Minsan nag-pray tayo, pag hindi sinagot ni Lord, ayaw na natin mag-pray. Diba? So yan po ay, hindi ko na lang babasahin ito,
Yan po ay kagaya ng judge na kahit siya masama, pero kinulit po siya ng isang babaeng balo na may nakakautak sa kanya. Kaya sabi ng judge, kahit ako hindi nakikinig sa mga tao, pero dahil sa balo ito na ako ay tinutrouble niya, ay sabi nito, ay akin na lang gagalapin yung kanyang kahilingan. See? So gusto ng Diyos, nakulitin din natin ang Diyos, mga kapatid. See? Praise God. When you pray, you have to be, sabi ng Bible ay maging masigasig tayo. See, maging perseverant. So yan po ay mahalaga sa Panginoon. See, kahit hindi pa niya sinasagot, patuloy tayo. Ipanalangin ng isang bagay na totoong kailangan natin. Okay, let us move on to a few more quotation and then we will close. Sabi ni Brother Branham dito, yan ang problema sa ating panahon. That's the matter with the churches in the world today. We have lost the burden. There's no more prayer meetings. Sabi niya, nawawala na tayo ng gana sa mga prayer meeting. There's no more. Seems like it's dead. I am not scolding, sabi niya. I'm just making a true statement, brethren. You all know that. You see it in your churches. If something happened, there's just no interest no more. Something is wrong. See, yung mga prayer meeting daw natin, konti na lang nakakarating. See, nasaan na ang ating pagsusumigasig? See, sabi na rito, I tell you what we need today. Ito raw ang kailangan natin. Is a good old-fashioned St. Paul's revival. The Bible Holy Ghost again. People back to the old mourner's bench. See, alam niyo yung mourner's bench, mga kapatid, yung mga tao umiiyak. See, noon sa mga unang panahon, yung mga tao ay lumulod, umiiyak sa mga upuan dahil gusto nila maganap ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. See, sabi niya, I'm one of the old-fashioned type that believes in the old-fashioned revival. You know what's the matter? We got too much Hollywood revival today. Nakapasok na kasi yung Hollywood. Gusto ng mga tao yung may mga sumasayaw-sayaw, may mga entertainment sa church. Yun ang hinahanap nila. Pero hindi po dapat, mga kapatid. Hanapin natin ang presensya ng Diyos. Ang kanyang leading sa ating buhay. Not so much on entertainment, on music, bahagi yan, tugtugan, pero kailangan natin, mga kapatid, yung revival sa ating puso. Alam niyo, revival, it's not adding members, sabi ng prophet. It is getting the excitement of the Lord in your heart. Na-excited ka pumunta sa church, excited ka mag-ikot, inspired ka na makinig, mga kapatid. Yan po ang mahalaga sa atin. Kasi pag hindi tayo inspired pumunta sa church, anong nangyayari? Napipilitan lang. Di ba? Yung iba, tinutulugan lang yung pastor. See, you're not inspired. You're not excited. See, kailangan po, ano bang ginagawa natin? Sabi ko nga, madalas, yung sa basketball, di ba? Yung mga tao, hindi pumupunta roon sa basketball para matulog. Di ba? Nagsisigawan pa pag nakakashoot ang bola. Di ba? Tumatalon pa. Dito pa kaya, mga kapatid, na Diyos, buhay ang Diyos natin, na nagbibigay ng kagalakan sa bawat puso ng kanyang mga. Praise God. So, praise natin siya, mga kapatid. He deserves the glory, the worship. Amen. So, let us close with one more quotation. Sabi ng Bible, pray without ceasing. Amen. Huwag natin tigilan ang pananalangin. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ concerning you. So, mahalaga po yung prayer, mga kapatid. No matter if it's a small, a short, or long prayer, ang importante tao sa ating puso ang ating pananalangin. See, purihin natin siya, mga kapatid. Ipag-pray natin ang bawat pangangailangan natin. Ipag-pray natin ang ating mga sarili na lalo tayo uminit sa paglilingkod sa Panginoon. Ipag-pray natin na makita na yung kauliulan bili para makauwi na tayo sa rapture, mga kapatid. Purihin ang Diyos, hallelujah. Tumayo mo tayo lahat, mga kapatid. At purihin natin siya, mga kapatid, sa umaga nito.